Magandang araw, ako si Dr. Ranga Reddy, Consultant Interventional Cardiologist na nagtatrabaho sa Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa atrial fibrillation. Ano ang atrial fibrillation? Ito ay walang iba kundi isang hindi regular na tibok ng puso na isang abnormalidad sa kuryente ng puso na karaniwang nakikita natin sa mga matatandang pasyente. Maaari rin natin itong makita sa mga batang pasyente kung mayroong anumang abnormal na paglaki ng puso o paglaki ng atrium na napansin habang isinasagawa ang 2D echo. At ang mga side effect o komplikasyon ng atrial fibrillation sa pangmatagalan ay ang paglaki ng mga atrium ng puso at maaari itong magdulot ng stroke at pagbuo ng mga namuong dugo. Maaring magdulot ito ng stroke sa utak, maaring maging malalang stroke o pagbara ng malalaking ugat dahil sa thrombus. Kaya napakahalaga ng diagnosis ng atrial fibrillation at ang paggamit ng mga anticoagulant pagkatapos ma-detect ang atrial fibrillation, maging ito man ay may kaugnayan sa valvula o hindi valvular na atrial fibrillation. Bagong anticoagulant o ang mga regular na anticoagulant tulad ng acetone, warfarin ay kailangan nating ipagpatuloy at regular na suriin ang INR levels, ipaalam ito sa doktor at ayusin ang dosis ng mga gamot kung kinakailangan. Kapag na-establish na ang atrial fibrillation, pangunahing kailangan nating kontrolin ang rate at maaring baguhin ang ritmo sa simula, ngunit ang pangunahing layunin ay ang kontrolin ang rate. Ang rate control ay kailangang mapanatili halos panghabang buhay at kung may panganib ng pamumuo ng dugo o pagdurugo sa pasyente na hindi maaaring gumamit ng anticoagulants, may mga bagong device tulad ng Watchman device kung saan maaaring isara ang appendage at mababawasan nito ang panganib ng stroke. Kaya ang atrial fibrillation, kapag na-diagnose na ito, karaniwan sa pamamagitan ng ECG, kung may mga paminsan-minsang palpitations, maaari rin itong matukoy gamit ang Holter monitoring at regular na Holter monitoring, ECGs at 2D echo na talagang mahalaga. Kaya mangyaring kumonsulta agad sa inyong cardiologist kapag may napansing hindi regular na tibok ng puso upang malaman kung ito ba ay tunay na atrial fibrillation o isa lamang regular na sinus arrhythmia. Kaya't makano itong mapagkamalan and kapag nasimulan na ang paggamit ng anticoagulation para sa isang pasyente, kailangan itong ipagpatuloy halos panghabang buhay kung hindi bumalik sa normal ang AF. Kahit pa ito ay paroxysmal AF, kailangan pa rin ng pasyente na uminom ng anticoagulant na gamot upang mabawasan ang panganib ng stroke. Salamat po.